ka-energy, kung kanina ay nakita natin kung ano ang itsura ng e-scooter, ngayon naman, e-motorcycle. Director, can you tell us all about this? Kasi first time, to be honest, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Well, unahin natin na yung itong nakikita natin na e-motorcycle, hindi ito bahagi ng ating e-bike program. Itong e-motorcycle na ito ay kinuha ng DOE, pinag-aralan nito, Miss Jasmine, mga ka-energy, para makita yung pagtakbo, yung range, at yung actual road conditions. Isang universidad ang nag-aaral nito, kaya masasabi natin na practical gamitin itong mga e-motorcycle sa ating mga lansangan. So in general, ano ang na-experience ng DOE? Ang nakita natin, batay dun sa pag-aaral, mas mura siyang i-operate. Lumalabas na hindi lalagpas sa 50 centimos or 50 centavos per kilometer ang takbo nito. Kung ikukumpara dun sa ating internal combustion engine na equivalent na more than 2 pesos. Kaya murang-mura tong ipatakbuhin, mga ka-energy. Laking tipid 50 cents. Yes, kasi nga ang ating motor, pwede pang i-charge siya overnight, inaabot rin ng 6 to 8 hours. Ang top speed nito ay umaabot ng 50 kilometro. Okay, so may batas na EVIDA na nagsasabing dapat may segregated lanes para sa mga light electric vehicles gaya ng e-scooter at tulad nito, e-motorcycle. Kung maipapatupad ito ng maayos, gaano kaya kalaki ang mababawas sa aksidente? Naku, malaking bahagi, Miss Jasmine, ang mababawas nito at maiengganyo pa ang ating mga kababayan gumamit ng mga alternatibong pamamaraan para bumiyahe. Ano sa tingin mo, Director, ang dapat lamanin ng batas para protektahan ang active transport tulad ng e-scooter at e-bike? Well, nakikita na natin yung mga bagong lansangan na ginagawa ng ating DPWH at mga LGUs na meron na talagang segregated lanes. So nangangahulugan, bukod na ang tatakbuhan ng ating mga bisikleta, mga electric scooters, electric bicycles, at mga light electric vehicles. Ngayon pinalawig hanggang 2028 ang zero tariff sa e-bikes at e-scooters. Sa tingin mo ba mas dadami pa ang kayang bumilin to bilang pang-araw-araw na sasakyan? Yun ang ating layo ng pamahalaan, kaya nga sinuspend ng zero import tariff hanggang 2028 para bigyan ng ating mga kababayan ng pagkakataong mag-angkat at gumamit ng mga electric vehicles at light electric vehicles kagaya nito. Pero just give us a figure, Director, para sa ating mga kababayan na nag-iisip na kasi pag nakakita nito, uy, very interesting na magkaroon ng ganito kasi kung iisipin mo nga, tipid. Pero how much does it cost sa e-scooter at saka sa e-motorcycle? Depende sa range, mga ka-energy. Meron na tayong mga electric bike, electric scooters at light electric vehicles na mabibili ng mga 50,000 pesos o pababa. Pero again, ang paalala natin, pag bumibili, tignan ng binibila natin na mayroong after sales at warranty. Commercially available na ba ito, Director? Commercially available na to, Miss Jasmine, mga ka-energy. Kaya nga, uligiliin natin, bisitahin ang ating DOE website or ang evindustry.ph. May mga listahan tayo ng mga light electric vehicles at electric vehicles na maaari nyo nang bilhin sa merkado. Mga ka-energy, ito na po ang inaabangan nating Q&A portion dito sa Basta Enerhiya, Sagot Kita. Ang linya ko dapat, basta tanong nyo, sasagutin ko. Kasi nga, baka may gusto pa kayong malaman, mga ka-energy, tungkol sa e-scooters at sa e-bike program ng DOE. Pwedeng-pwede. Kaya naman, Director, wag na nating patagalin pa. Ito na ang aking mga tanong. First, kung titignan mo yung gastos ng ating mga commuter, gaano ba kalaki ang naiiba ng monthly budget ng isang scooter rider kumpara sa regular commuter? Malaki talaga ang diferensya. Well, malaki ang diferensya. Batay nga sa ating mga nag-avail ng e-bike program ng DOE. Malaki ang natitipid ng ating mga ka-e-bike program. Ang isang baterya nito ay nasa 1 kilowatt-hour. So kung titignan natin sa 13 pesos, twice kinakargahan 26 pesos kada linggo o sa isang buwan, parang 100 piso lang. Kung tayo ay magko-commute, nako-compute na natin ito. Ang tinatakbo ko ng ating e-bike ay umaabot ng 50 kilometro. Kaya sulit na sulit ito, mga ka-energy. Grabe, sige, yung gumagamit ba nito, curious lang ako, yung gumagamit ba nito, dyan lang ba sa kanto, kaya umabot ang isang buwan, yung 100 kargada nila? Ang ating nakikita, yung mga gumagamit dito sa DOE nitong programa ay ang binabiyahe niya nasa 15 hanggang 20 kilometro. Kaya nga kung binabanggit ko kanina, twice a week itong kinakargahan.
Okay, so next question. Sa kwento ng ating mga case study, pare-pareho silang nakakatipid at nakakaiwas sa traffic. Pero alin sa mga benepisyo ang pinaka makahulugan para sa iyo? Yung tipid ba, oras, o yung sense of freedom? Pag tinitignan natin, balance yan, depende sa tao eh. Yung natitipid mo sa oras na-i-spend mo na kasama na yung pamilya. Nagagawa mo yung mga paggawaing pangbahay o nag-uumpisa mo ang trabaho mo sa bahay, dito sa trabaho. Ang importante rin, yung kapabilidad nyo na makakapunta ka sa oras mo. Pero ang importante pa dito, mga ka-energy, ang ating e-bike program malinis, wala itong emission. Tahimik rin siya. Oh. Kaya talagang ang daming benepisyo nito. So sa DOE e-bike program, may training at capacity building. Sa tingin mo, gaano ka-importante yun para maiwasan ang aksidente sa mga baguhang driver? Napaka-importante nito, Miss Jasmine at mga ka-energy. Parati nating pinapaalalahanan ng ating mga kababayan, ang paggamit ng lansangan ay isang pribileyo. Kaya dapat alam natin ang mga batas pantrapiko. At parati nating paalala, wear your safety gear at gamitin lang ang tamang lane sa mga lansangan. So may balak ba ang DOE Director to roll out this program sa ibang government agency at offices? Well, yan ang layo natin, Miss Jasmine, mga ka-energy. Hindi lang sa gobyerno i-roll out ang programang ito, kundi maging sa pribadong sektor. Kasi nakikita naman natin kapag gagamitin natin ng mass transportation, halimbawa ang ating mga light rail or MRT, at dun sa point of destination, gagamit ka nilang ng mga e-scooters at e-bikes, mas maginhawa ang ating magiging travel experience ng ating mga kababayan. Curious lang ulit ako, no? So yung mga gumagamit ng e-bike na mga empleyado, saan nila charge yung kanilang e-bike? Well, yung pag-charge ng ating mga e-bike, ginagawa sa dalawang lugar, Miss Jasmine, mga ka-energy. Dito sa DOE, maging sa kanilang mga kabahayan. Tulad nga ng sinasabi ko sa inyo, ang isang baterya na swappable, 1 kilowatt-hour lang. So kung twice natin gagawin ito, mga 13 pesos lang halimbawa kada charge. Kaya nga pag sa isang linggo, nasa 25 pesos lang or sa isang buwan, mga mahigit ₱100 lang to. Ang kwento rin din sa akin, no, Director, ang isang charge, full charge ng isang battery ay 8 hours. So kung ikaw ay government employee, kukunin mo lang yung baterya mo from your e-bike, from the whole stretch of your work, 8 hours din, paglabas mo ng opisina, naka-charge na siya. Fully charged na siya, Miss Jasmine. Yung ating 6 to 8 charge na charging, yun yung kung fully drained yung ating baterya. Pero kadalasan nga, hindi naman siya fully drained pagdating dito, kaya mas mabilis pang na-charge ito. Okay, pero sa kwento ng ating mga empleyado na encourage na sila, ang tanong ngayon ay, paano ba natin mahihikayat yung mga private companies na mag-adopt din ng ganitong sistema? Kaya dito sa DOE, bahagi ito ng programa natin for employee welfare and wellness. Kasi halimbawa yung e-bike, pwede kayong gumamit ng electric motor or pwede rin pang pedal. So na-ehersisyo pa yung ating mga kababayan. Meron na bang curious ng mga private companies? Meron na tayong nakikita, Miss Jasmine, kung umikot ka halimbawa dito sa lugar kung nasa ng DOE, yung BGC, meron ng mga e-scooters na maaaring rentahan ng ating mga kababayan para maikot ang BGC. Wow! Okay, so maraming salamat sa pagbibigay linaw sa mga katanungan namin, Director Patrick. You're welcome, Miss Jasmine. Alam nyo, mga ka-energy, patunay ang karanasan ng ating mga commuter sa paggamit ng e-scooter ay maaaring maging epektibong solusyon sa araw-araw na commute, tipid sa oras, tipid sa gastos, basta't responsable ang paggamit. Responsible usage is the key naman talaga. Idagdag ko na lang, Director, no? Katulad ng kahit anong sasakyan, kailangan ding paglaanan ng oras at budget ang maintenance para tuloy-tuloy ang biyahe. Laging pinapaalala sa atin, importante ang pagsunod sa safety measures, magsuot ng helmet at iba pang protective gear at sumunod sa mga batas trapiko para sa iwas disgrasya. Correct. Matuto muna tayong sumunod kung gusto nating makuha ang ginhawa na gusto natin. At eto nga, mga ka-energy, kung bibili kayo ng e-scooter, huwag kalimutang suriin kung may maayos na warranty at after-sale support. Mahalaga yung may malapitan kayo kung sakaling mang magkaproblema ang unit ninyo. Parang papasok na tayo sa e-scooter era natin, Miss Jasmine, ha? Ay, why not? Ako parang gusto ko na ring i-try ang scooter. Actually, very curious nga ako dito eh. Just a scooter na nakita ko kanina. So parang kung meron akong opportunity, I would probably try it from going from one place to another. Sa susunod na taping natin, naka-e-scooter na tayo, ha? Oh, pwede. At hindi lang nagtatapos ang episode natin. Salamat po ulit dahil sa suporta nyo na nasa Season 2 na tayo.
Salamat mga ka-energy. Sana ay marami kayong natutunan tungkol sa pagko-commute gamit ang e-scooter at sa kahalagahan ng after-sale support nito. Gusto mo bang mapanood ang episode na ito? Hanapin lamang ito sa All TV News PH sa Facebook at YouTube. Until our next episode, ito ang Basta Enerhiya, sagot kita!